So, let us start now. Ano po? Magandang araw po sa ating lahat. So, ako po ay excited na i-share sa inyo ang idea na makukuha natin sa isa po namin na client, buyer po ng housing sa Kapas. Yan po ay sa Brentwood Residences, na kung saan noong isang araw ay nag-reserve yung isang client namin na siya po ang nag-influence o parang nag-inspire, nag-motivate dun sa client na mag-reserve ng unit. At yung time na yon na nagre-reserve nga, na-upload ko po yung video na yun, no? By the way, kung gusto niyo pong mapanood, malaman kung paano ang online reservation ng APEC, nandun po sa video na yun. So, nung time na yon nakapag-record po tayo ng real time na yung actual na reservation. At doon sa time na yon, habang kami po ay nag-uusap sa Messenger, siya po ay nagkwento ng kanya pong experience ng pagkuha niya ng bahay. So, ito po ay napakaganda na malaman po natin na talagang advantage ang maagang pagkuha ng bahay. Sila po ay bata pa lamang, pero ito na ang kanilang ginawa, ay inuna nila ang paghulog ng bahay. So, yun ang sigurong una na masishare ko, ay yung makukuha mo sa pinakamurang halaga ang bahay kapag kaagad kang kukuha, ano po, at mabilis matapos ang equity, and also syempre maaga kang nag-start, matatapos rin na maaga ang iyo pong paghulog ng iyo pong bahay. So ngayon, kumuha po ako ng video clip doon sa video na yon, na kung saan ay nag-reserve po kami ng unit ng isang client. Ito po ay isang actual recording ng reservation, at i-play ko po yung yung clip o yung part ng video na yon. Okay? So wag na po nating patagalin pa, at ito po ang video. Pakinggan po natin. Block 39, lot 30, inner po ang unit po natin. And then, ang total contract price po is 640,000. Okay po? Ang laki naman. Yung sa yung sa'yo, More, magkano mo nakuha yung sa'yo? 525,000 na. Oh. 525,000? Patingin? Oo. Oo nga ne. Uy, kuya, yung sa kanya, 525,000 lang, oh. Ba't ganon? Same lang naman ng Siguro ma'am, kinuha ni Ma'am Elimore yon nung nag-start pa lang o kalo-launch pa lang. Yes po, kasi kapag kumuha ka ng mga bahay, lalo na sa mga pre-selling at wala pang development, grass pa lang. Mura. Yes, mura. Oo, sobrang laki naman. Bali, mas okay talaga na kumuha ng maaga, ne? Yes, ganun po yun. So kahit nakikita mo yung area na wala pang development, huwag kang ma-discourage, kasi doon sa mga panahon na yun, doon ka makakamura talaga. Kasi tignan mo, kuya, 1 year lang halos yung pagitan, di ba? More than a year? More than a year lang. Tapos yung from 525 naging 640. Isa sa mga talaga lesson natin ay yun nga, maaga talaga tayo. Pero at least ma'am, dito po sa price po natin na 640, kayang-kaya pa rin naman yan, di ba? Mura pa rin. Oo, kuya, mababa pa rin. Okay, ayun. So, napakaagang aral po yan, ideas na malalaman po natin. So, nung kumuha si Ma'am Elimore, 1.5 year na po yung nakakaraan. Nung nakita niya po yung project, wala pa pong nauumpisahan. Uumpisahan pa lang kasi. So, ibig sabihin, yung isa sa mga lesson na maganda doon is huwag kang ma-discourage, no? Huwag kang ma-discourage na yung subdivision wala pa, parang grass pa lang, i-start o uumpisahan pa lang. Yung subdivision, gagawin naman talaga yun eh. So, yun ang isa sa mga yung first step kasi yung isa sa mga critical eh.
nakita mo yung project, nakita mo yung presyo, pasok naman sa budget mo. Pero dahil sa nakita mo na wala pa, baka minsan hindi ka nag-i-step, no, na mag-reserve. So si Ma'am Elimore dito sa pagkakataong ito, kahit nakita pa niya na wala pa, nag-reserve na siya. Kaya po ang nangyari is nakuha niya sa pinakamababang halaga. Of course, yung halaga po ng mga housing natin depende po 'yan sa mga locations. Halimbawa, yung Bulacan, siyempre mas mataas naman po talaga yung mga properties diyan compared naman dito po sa mga provinces, ano. So, pero ang idea doon is kapag nakita mo yung project, ang nalaman mo ngayon, kahit ano pang status yan, kasi kapag nalaman mo ngayon ang pinakamababang presyo na pwede mo siyang makuha. No? Yun yung opportunity doon. So, in this case, yung Brentwood Residences, uumpisahan pa lang actually, nung time na yon, hindi na discourage itong si ma'am. So, ang ginawa niya is nag-proceed pa rin siya and yung TCP, ang laki po ng natipid po niya. So, after 1.5 year, na ngayon next month mas matatapos na po si Ma'am Elimore. So, mag-iintay na lamang po siya dun sa loan takeout ng Pag-ibig and maayos yung house, yung bahay. Tapos, lilipat na po siya at mag-start na po siya sa amortization sa Pag-ibig. So, ngayon, yun nga, narinig po natin, after 1.5 year lamang, tumaas siya ng halos 125,000 or 115,000 po ata. No? Kasi 525,000 naging 640. Yun, mahigit 100 ang natipid ni Ma'am Elimore dahil lang sa nag-take action siya, nag-step siya, hindi siya napigilan doon sa desire niya na magkaroon ng bahay. Sa mura niyang edad, yun ang pinrioritize niya. Ano? Yun ang isa sa mga lesson. Kapag nakakita po tayo ng opportunity na pasok naman sa budget po natin, wag na po nating patagalin kahit na nakita po natin nag-i-start, mag-step po tayo forward. Ano po? Nakita mo, maganda, pasok naman sa budget, hindi ka nag-take actions, wala rin na lumampas ang opportunity. So, isa pa po sa mga conversations namin nung time na yon, nagkwentuhan kami, tapos nga na-share niya yung kanyang pagkuha ng bahay, yung mga thoughts niya, no? Ito po yung isa pa sa mga video. So nga po pala, ito pong pag-uusap namin ay Kapampangan, kasi Kapampangan po kami, nasa Pampanga po kami. So nilagyan ko na lang ng subtitle para po maintindihan po natin. Sa mga hindi Kapampangan, at least mabasa po nila. Okay? Bala mo Kuya Ryan, yung time na kumakukin, as in datang bandang harap. Ala po! Ila ka Ali, nito. pero kabilis pin kuya. Laway mo bala mo last year kaya mo pingway tang kay, tas may COVID mo. Agad pera 1 year na ako. Ali kuya, kay. Nano na kasi, first sahod ko kanita June, July, August, September. So September, ganyan, realize ko, yung sahod ko, as in, talagang, ala ko man napupundar, kapag ko magsahod, ala na ako man nakakayon. Tapos ito, sinuggest na nitang co-teacher ko, makanita. Tapos, karakal kaya mig-disagree kasi kano matsura ya kaning Brentwoods, makanyan. Ako matsura ako. Karang ba? Karang co-teachers ko ng karakal pipigil ka ako ya, right? Tapos, ang matsura, bala kayo. Talagang pinuskeg, yung karakal pipigil ka na ako. O, lawen mo ngayon 1.5 year na ako. O, tinumpeniwalan ko la. Alam ko, bale. Alam ko pa saan panin. Wala lang. Atin lang sariling bale, pero wala lang bale ang makanita. Hindi ka san Brentwoods. Wala mga. Kasi kakayanda makamal ka no pag makanito. Tapos, Sali na lalo. malambat, mamayod. Tapos, pipilit ko kasi mamabi ko 3,000 niya mo po ang milog na kingkay, pag-ibig. Tapos sabi ko, in 3,000 tamo ngeni, after 5 years mo, never kasing halaga na ng 3,000 tamo ngeni. So, itong value na ning pera tamo, bababi. So, nung 3,000, after 10 years, no, kaya mo ito. Lalo na kuya, Walang dinalan na yung ngeni. tata siya pang sahod ka niyan, di ba? O, ganyan. Yun.
So, yun yung part ng pagkukwentuhan namin ng ating client, ano. So, yun, ang isa sa mga nasabi po niya ay yung sumasahod daw siya, no? Pero wala naman siyang maipupundar o naipupundar. Ginawa niya nga nagkaroon ng idea or nagkaroon ng opportunity, nalaman niya to yung project natin. So, pinagplanuhan na niya na mag-reserve nga. So, yun, sumasahod daw siya, walang naipupundar. So, dito, meron. Okay? Yun po, isa sa mga napakaganda. Ngayon, meron po siyang interesting na sinabi dito. Yung ang dami daw na mga co-teacher niya na nagdi-discourage sa kanya. Yun, no? Siguro, experience natin lahat yan kapag ka nakakita tayo ng magandang idea, magandang opportunity. Yung mga kakilala po natin, of course, they are concerned about us, ano? About our welfare. Madalas pinipigilan tayo doon sa mga opportunity na gusto nating pasukan. Well, anyway, hindi naman natin sila masisisi kasi nga concern nga sila sa atin kasi friend po natin sila. Pero kadalasan sa mga ganitong sitwasyon, napipigilan po tayo, lalo na sa mga magagandang opportunity na mag-step up or mag-step forward dahil na-advise po tayo ng ating pong mga friends. So siya po, kahit sinasabi nila na nagdi-disagree nga, ay wag dyan, pangit dyan, mahal yan, kasi hulugan ng 30 years, ganyan. Pero siya po, nasabi niya nga na pinush niya talaga, bahala kayo dyan, yun ang word niya, no? Bahala kayo dyan, basta ako ipupush ko to. So yun nga, sabi niya, after 1.5 year, eto na, tapos na siya sa kanyang equity. At aantayin na lamang ang loan takeout sa Pag-ibig. And then, in mga last quarter of this year, more or less, makakalipat na siya doon sa kanyang sariling bahay dyan po sa Kapas. Yan ang pinakamaganda doon, no? Maaga siyang nag-start, hindi siya nagpapigil. So ngayon, tapos na siya sa equity. At tinanong ko po siya kung yung pong pumipigil sa kanya ay meron na silang mga bahay. So yun nga po, sabi niya, wala. May bahay sila ngayon, siyempre yung tinutuluyan nila, pero hindi ganito, na hindi nila sarili, kumbaga. Yung iba siguro meron naman, pero most or generally sa atin pong sa ganitong sitwasyon, tayo naman po madalas sa ating mga friends, wala rin naman inumpisahan kaagad na sariling bahay. So at least siya po ay hindi siya nagpapigil at nag-forward siya. At ngayon nga, naantay na lang niya ang Pag-ibig loan takeout niya. Tapos, in a few months, makakalipat siya sa bagong bahay niya. Di po ba napakaganda, no? Na yung sahod mo is may naipundar ka. Napakaganda sa feeling yon, fulfillment, ano? Magiging success. O feeling mo successful ka, mayroon kang napupundar nga ayon kay ma'am, no? So, pinairal niya yung wisdom niya, no? Hindi yung influence lang ng co-teacher niya o yung mga friends niya, ano. So, yun. So, take actions. Yun ang isa sa mga sinasabi niya dito sa atin. Take actions. Ano po? So, ngayon, alam pa po niya yung na-share nga din niya yung inflation, yung value ng pera ay bumababa. Sabi nga niya kanina, yung 3,000 plus ngayon, after 5 years, napakababa na ng value nun. Parang halaga na lang siya ng 100, sabi pa nga niya, no? Siyempre, of course, exaggeration naman po yun. Pero, ang ibig niya sabihin is, yung pagbaba ng value ng pera, mararamdaman mo in just 5-year time, no? Kasi, experience din. Mamaya po, may papakita po ako sa inyo na kung saan ay mayroon po tayong data na maipapakita na yung price talagang yung value ng pera is bumababa siya. So, dito po, may napulot tayong aral, pinairal ang wisdom, pinairal ang desire niya, ano, yung dapat may maipundar siya kahit na nag-start pa lang siya, na bata pa lang, I mean. So, yun. Take actions, take steps,
para po sa atin pong future. And sabi ko nga po doon, hindi ko na lang naipakita, no, naiparinig, ang sabi ko pa sa kanila na blessed yung magiging spouse ninyo dahil kapag ikinasal kayo, mayroon ng sariling bahay. Yun. Okay, so ipagpatuloy po natin, meron pa pong ipapakita dito. Ito na nga po yung atin pong difference in total contract price. So, ang ginawa ko dito, kumuha po ako ng data from Mabalacat, Capas, and Santa Maria Housing Projects. Sa Mabalacat po, ito po yung sa Severa. Ang Capas naman ay ang sa Brentwood Residences. Ito po yung sitwasyon ni Ma'am Elimore. At sa Bulacan naman, sa Santa Maria. Okay? So, umpisahan po natin sa Mabalacat. So, sa Mabalacat po, 10 years ago, 10 or 11 years ago, ang TCP po niya ng isang unit ng Type A po, no, ay 750,000. So, nandyan lang po yan, naglalaro. Yung noong 2010, na ang Type A, ang value niya o ang TCP niya is 750,000. Magkano na po ngayon? Yan po ang value niya ngayon. Yan po ang, ang price niya ngayon. So, ang total contract price niya ngayon is 1,608,000. After 10 or 11 years, napakalaki ng itinaas niya. Actually, kung titingnan natin, more than 100% ang itinaas ng price ng Severa in particular. Hindi naman po mangyayari ito sa iba siguro, iba-iba naman yan. Pero, ang truth dito ay yung tumataas talaga yung value or yung value na ako ng value. Tumataas talaga yung mga presyo ng bahay. No? So, pumunta tayo sa Capas, sa Brentwood. Ito nga po, last 1.5 year, ang price po na nadatna ni Ma'am Elimore is 525,000. Year 2019. So, ngayon po, 640,000 na. Diba? So, less than 2 years. Ang panahon lang ay less than 2 years. So, ang increase nito is 115,000. Di po ba? So, ano lang yan 2 years. Less than 2 years pa nga. So, 100,000 ang parang natipid sa TCP ni Ma'am Elimore. So, yan po ang isa sa kagandahan na kapag nakita mo yung isang housing project, okay naman sa area, pasok naman sa budget mo, grab the opportunity para po mairaos mo na ang equity ngayon, no? Tapos na sa equity. Next, Santa Maria, Bulacan. So, ang TCP po ng project dyan sa Santa Maria, Bulacan. And by the way, yung Capas and Santa Maria project po ito ng Apex Homes, no? Yan. Santa Maria is 700,000 year 2015. Year 2015. Magkano na po ngayon? 1.2 million pesos. Hindi po pala ngayon. Yung data po na yan is 2020. Kinuha ko po kasi yung data dun sa broker ko na meron din pong YouTube channel at pinagpaalam ko sa kanya to. Ngayon, tingnan niyo po yung difference na 500,000 in just 5 years. Grabe. So, 500,000 ang increase ng isang unit dyan sa Santa Maria, Bulacan in just a span of 5 years. Ganyan po ka-drastic mag-increase ang atin pong mga prices when it comes to property. So, yun, eksena yung pusa natin. Anyway, so, ito po ang data na hindi naman eksakto, no? Pero close na to. So, ibig sabihin, ang gusto kong i-share po dito is yung opportunity po natin na mag-take action kapag nakita po natin yung opportunity or nakita po natin yung mga ideas na ito na pwede pala akong magpundar ng sarili kong bahay kahit bata pa ako. Diba? So, kung titingnan natin sa mga informations na to, talaga namang di hamak na advantage ang maagang pagkuha ng bahay. When it comes to property, umi-increase talaga yan. So, the best
time to buy a property is now. Now po ang best time para sa atin, ano. So ngayon, nalaman mo na to. Tingnan natin. Nalaman mo na to. Naisip mo, wow, o nga no, ang ganda nun. Ang gandang idea nun. Diba? Ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo? Yan ang tanong dito. Ano ang gagawin mo dito sa mga nalaman natin ngayon? Si Brian Tracy, isa po is itong well-known businessman at best-seller author ito ng mga successful books, ano. Ang sabi niya, successful people take actions. Yun. So, itong information na to, itong mga ideas na ito, ideas na nagmula din sa sharing ni Ma'am Ellie Moore, isa sa mga kumuha ng bahay dito sa Brentwood Residences, ang nagsabing, hindi naman nagsabi. Ibig sabihin, lesson or idea na makukuha po natin. Wala naman po sigurong magsasabi sa atin na hindi maganda yung idea, no? So, lahat tayo probably mag-a-agree na oo nga, tama yon. Pero ang tanong, gagawin nyo po ba? Yun. So, sabi nga, kapag ka may idea, sabi ni Brian Tracy dun sa isang video niya, sabi niya, someday I'll. Pupunta daw sila muna, bago nila gawin yung action, pupunta muna dun sa bakasyon na someday I'll. Someday, I will. Yun yung idea na. So, hindi po sila natutuloy. Ibig sabihin, nalaman mo to, yung idea na to, tapos sasabihin mo sa sarili mo na, gagawin ko rin yan sa mga susunod na taon. Ayan. Doon tayo madadali niyan. Ibig sabihin, kapag ka nagkaroon tayo ng magandang idea, ang action ang isa or ang susunod na importante. Dito naman po sa atin po mga projects, lalo na sa APEC, ano, kaya naman ang mga units natin. No? So, balikan ko po si Ma'am Ellie Moore doon sa sinabi niya, no? Kumuha siya noong zero development pa ang subdivision. Kasi doon pinakamababa ang mga presyo ng mga bahay. She took actions. Ngayon, nag-e-enjoy na siya doon sa mababang presyo at matatapos na ang kanyang equity. Okay. Ngayon, meron po tayong bagong project dyan po sa Magalang. So, parang ito yung dating Brentwood na nagsisimula pa lang, ngayon sinisimulan ang Magalang Project under APEC Homes. Ang Amana Land ang gumagawa ngayon. Mas maganda na i-chat nyo ako, tignan nyo po yung project, kunin natin sa pinakamababang presyo niya sa ngayon. Hindi pa po nade-develop, wala pang mga roads, no? Wala pa talaga. Mag-uumpisa pa lang, pinapatag pa lang siguro. May video po ako noon, panoorin nyo lang. So, yun. Tingnan nyo po, para inquire nyo po sa akin, i-chat nyo po ako. Yan. Chat nyo po ako sa Facebook, Messenger. Mag-comment din po kayo sa YouTube para po ma-replyan ko po kayo at mabigay ko po sa inyo yung detalye. So, kagaya po ni Ma'am Ellie Moore, i-grab nyo po yung opportunity na bago pa lamang yung project dyan po sa Magalang, San Vicente. Ano po? Ang Fillmore Place Subdivision. Yan. So, i-chat nyo po ako para po malaman nyo ang detalye. Ngayon, nalaman na po natin ang action. Ngayon, nalaman na natin yung mga ideas na yan na napakaganda. Oo nga, pwede. So, ano po ang gagawin po natin? Meron tayong project na sinisimulan na pwedeng makuha sa pinakamababang presyo. Kailangan po ng action. Take action. Yun po ang kailangan po natin. Hindi po kaya po sa ating bulsa ang mga projects natin.
Ang kailangan na lang, desisyonan nyo na po ang inyo pong bahay in the future. Po. So, ayan po, hanggang dyan na lang po muna ang ating pong sharing ngayong hapon ng Miyerkules. So, doon po sa mga magte-take actions na, chat nyo po ako, let's talk, and mag-reserve po tayo doon sa Magalang subdivision na bago. And by the way, yung first 100 na magre-reserve doon sa bagong project sa San Vicente, Magalang, Pampanga, ay mayroon po silang 100 na tumataginting na discount from the TCP. Saan ka pa? Yun pa lang, panalo ka na. Yung sinabi ni Ma'am Elimor kanina, 115,000 ang kanyang natipid. So dito pa lang, pag-reserve mo pa lang, makaka-receive ka na ng 100,000 discount sa first 100 na magre-reserve, ha. So kaya po, tingnan nyo na yung project, and then i-chat nyo po ako, mag-reserve po tayo kung kinakailangan na, and then start nyo na po. Yun ang ano doon. Take action. Take action. Yun po ang word for the day po natin siguro. Take actions doon sa mga magagandang ideas na nalaman po natin sa video, sa sharing na ito. Okay, maraming salamat po. God bless you po. Lahat po tayo, ang atin pong tinatangkilik ay galing po sa Panginoon. So let us enjoy the day and give praise at pasasalamat sa ating Panginoon. At hanggang sa susunod na video po natin, mga updates po natin in the future. Sa susunod po pala, ang ating pong topic ay ang mga projects natin dyan po sa Tarlac. Updating po tayo ngayon. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video. At God bless! Bye-bye!